Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So abot na naman to sa mga Diskayas, ano? And then, yan yung panonorin natin, bibigyan natin ng reaction. Actually, fresh news pa lang nag-not guilty yung plea ni Sara Diskaya. So amazing, di ba? Not guilty ang linte, di ba? Like, what the heck? Sa dinami-daming ninakaw, not guilty. Like, amazing, di ba? So, bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. So, ang pamagat ng video ito, Diskaya dahil naipit na, mapipilitan at mapapasubong ilaglag na silang lahat? Question mark. So, yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin ito ng reaction and then kailan din bahalang kumasga. Sa yung araw, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe, star. Pero ang mas masakit na katotohanan ay ang mga Star zero. pagkatapos makulong ni Diskaya. Sa kulungan po magpapasko ang contractor na si Sara Diskaya nang hingihan ng pahayag ng media, dirty finger ang isinagot niya. Grabe. Galit na at mapipilitang ilaglag ang lahat ng mga kasabwat. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung babalikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. At dahil ba hindi natulungan, Mas malaki ang napupunta kaysa sa inyo kaysa sa amin. Meaning, may napupunta pa rin sa iyo. So, meaning, guilty ka pa rin. Ba't nag-not guilty ka? Diba? Ang galing din, no? ni Marcoleta. Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I'm a chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya na rin talaga bahalang umusga kay Marcoleta para bahala kayo dyan. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit gano'n? Dito may walang official pa ng DPWH. Unang sinabi niya, I'm not protecting Diskaya. Tapos, bakit mas credible pa si Bryce kaysa sa mga Diskaya? Ang gulo. Contradicting Ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Laglagan na ba? Yun. Akala ni Sara Diskaya ay sapat na ang proteksyon ng mga makapangyarihang pangalan sa likod niya. Pero ngayong nasa loob na siya ng rehas, tila nag-iiba ang iihip ng hangin. Sa isang matapang na pahayag, bago siya makulong, sinabi niyang, huwag niyo kaming gawing biktima dahil alam namin kung magkano ang napunta sa inyo. Isang banta na tila Hindi naman kayo talaga biktima lang na biktima kasi kayo yung talaga, one of the masterminds talaga kayo. Kung tutuusin pa rin, hindi naman talaga galamay itong mga Diskaya na to ng mga politiko. Parehas silang mastermind, di ba? Yung nasa likod, tapos siya. Parehas sila. Hindi sila parang, do you think pawn lang talaga to si Diskaya? Hindi pawn to Mastermind din to di ba? Mastermind to. Niniwala ba kung pawn, kung bagman lang to negosyante to Pantay dapat to sa kung sino mang Poncio Pilatong nasa ibabaw nito. Di ba? Tayo pa yung pinaglolo ko 2026 na par. Very bad. Tapos nagmi-middle finger pa. lalaglag sa mga punitong bagman ng korupsyon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pesto. Sa pagtatapos ng video ito, malalaman ninyo kung bakit kahit si Marcoleta o sinumang senador ay hindi na makakaporma sa harap ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Therefore, kailangan nyo itong tapusin para malaman kung sino ang susunod na kalat ka rin. Kung tutuusin, hindi lang naman kaming mga kontraktor ang nakikinabang dito. Marami din sa inyo, mga politiko, ang nagpapataba ng bulsa sa pangungurakot. Ang totoo, may hati-hati yan mula sa pinakamataas hanggang sa mga nasa gilid lang ng sistema. Huwag nyo kaming gawing panakipbutas kasi kung Which is aware kayo. 'Di ba? Aware kayo from the start pero kinagat nyo pa rin. Tapos gagamitin yung escape, 'di ba? Huwag nyo kaming panakipbutas. Hindi kayo panakipbutas, 'di ba? Kayo talaga yung butas. Kasali kayo, like magkalibil kayo sa kung sino mang mga bosses nyo, 'di ba? Nakikinabang kayo talaga doon Di naman kayo parang bagman lang, driver lang. 'Di ba? Pumapaldo nga kayo
balikan ang lahat ng transaksyon, makikita ninyong mas malaki pa ang napupunta sa inyo kaysa sa amin. Lahat tayo alam ang laro, pero pag nahuhuli, kami lang ang tinuturo at pinarurusahan. Kaya wag Kaya nga, nandyan kayo, hinuhuli kayo, di ba? Para ituro nyo yung mga mastermind nyo, para damay-damay kayo. Hindi yung gusto nyo magturo ng mga mastermind ninyo, tapos biglang babanat kayo na not guilty kayo. Gusto nyo maging safe kayo, di pwede yun. Panagutan nyo. Siguro mapababaan yung mga atraso nyo, di ba? Pero yung totally zero talaga, hindi pwede yun, par. Di ba? Hindi pwede sa taong bayan yun. ninyong ipakita sa publiko na malinis kayo dahil sa bawat proyekto may kapalit na porsyento para sa inyong mga opisina. Ang sistemang bulok. Sabi ni Sara Diskaya, ang sistema mismo ang pumapwersa sa mga kontraktor na sumunod sa kalakaran. Pero ang mas masakit na katotohanan ay ang mga politiko raw ang unang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa kanilang mga opisina. Hindi lang daw sila ang dapat imbestigahan, dapat daw tingnan ang mga pangalang nasa mga komite at ahensya. Pakinggan pa natin siya. Ang sistema mismo ang nagtutulak sa amin na sumunod kung hindi kami papayag, wala kaming makukuhang proyekto. Pero sa likod niyan, kayo rin ang pinakaunang nagdidikta kung magkano ang dapat itabi para sa inyo. Kaya kung talagang seryoso kayong mag-imbestiga, wag lang kaming kontraktor ang sisihin. Tingnan ninyo rin ang mga pangalan na nakaupo ngayon sa mga komite, sa mga ahensya, at lalo na sa mismong mga nagpapalakad ng gobyerno. Dahil sa totoo lang, pare-pareho tayong nasa iisang lamesa, iba-iba lang ang laki ng parte na nakukuha. Kawawa po talaga ang mga mamamayang Pilipino kasi ninanakaw lang natin ang kaban ng bayan. O, di ba? Galing sa bibig ng babaitang to, par. Di ba? Tayo lang yung nagpapayaman, mga ninanakaw natin. Tapos nang not guilty ka ngayon, like, example sa'yo tong video to eh. Di ba? Kung di ba naman hunghang, grabe. Pera ng taong bayan pero tayo ang nakikinabang. Hindi ba tayo nahiya? Ang mga mahihirap mas lalong naghihirap. Kaya tama na ang pangungurakot natin. Ito ay isang direktang hamon sa integridad ng gobyerno. Therefore, ang pagsuko ni Sara Diskaya noong December 10 ay hindi lang simpleng pag-aresto. Ito ay simpulan ng isang malawakang laglagan. The Marcoleta Connection. Matatandaang naging mainit ang diskusyon sa Senado nang tanungin ni Senator Ping Lacson si Senator Dante Marcoleta kung bakit tila protective ito sa mga Diskaya. Itinanggi ito ni Marcoleta at sinabing itinuturo lang niya ang tamang proseso para sa Witness Protection Program. Pero maging si Senate President Tito Soto ay hindi basta-basta pumirma. Sabi ni Soto, nakakamiss. Nandyan pa yung ulo ni Bato. Ay, nako Bato. Nasaan ka na ba, Bato? Diba? Mag-duty ka na, oh. Diba? Namimiss ka na ng mga DDS, Bato. Mag-duty ka na, wag ka na matakot. Matapang ka eh, di ba? Tinawag mo yung ICC, di ba? Bring it on, tapos nagtatago ka ngayon. Magkakamiss si Bato, no? Hindi na nagpakita. Ano na kayo nangyari sa kanya? Ay, nako. kailangang ibalik ang ninakaw at sabihin ang buong katotohanan dahil may mga inconsistency sa statements ng mga Diskaya. Ang proteksyon inaasahan nila ay tila naglaho, therefore naiwan silang nakatayo sa gitna ng ulan nang walang masisilungan. An investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na tayo. Are you trying to steal the show? No. I'm really prejudicial question. I never was because you Are you trying to steal the show? Tapos biglang no. So ngayon, tatanungin ko kayo. Tinatry ba talaga ni Marcoleta na i-steal yung show? Comment down below. Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce? Over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also question I am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. what's your opinion? Ang mangyayari nito, so mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so protective of the Diskayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba natin i-record ito? Parang inyong sinasabi, I am protective of the Diskaya. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law. Actually, hindi lang naman talaga dyan eh. Pati taong bayan naman. Eh, mga DDS lang naman yung ano eh. Hindi kayo hinuhusgahan talaga na pinoprotekta nyo yung mga Diskaya. Pero wala talaga eh. Parang sobrang hindi talaga nagtutugma yung mga sinasabi ninyo sa mga ginagawa ninyo. Diba? Pumapabor talaga sa mga Diskaya. Diba? Tsaka hindi na gumagana sa amin yung word na hindi. Sinusunod lang namin kung ano yung law. Diba? Kasi kung totoong ganyan talaga, dati pa, diba? Mga war on drugs na yan. Dapat hindi nyo tinotolerate yan. Kung talagang nakasunod kayo sa law. Dapat hindi kayo namimili ng kung sino papatawan sa law. Diba? Yung impeachment ni BP Sara, dapat hindi nyo pinigilan yon. Kung talagang sinusunod nyo lang yung law. Yung sa fourth with nga lang eh, hindi nga nasunod eh. Diba?
for them to apply. They qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Senator Quezon, Senator Quezon, Mr. Alcantara, you proceed. At ang final blow, ito na ang utos ng Pangulo. Nitong December 18, 2025, si PBBM na mismo ang nag-anunsyo ng warrant of arrest para sa 96.5 milyong piso na ghost flood control project sa Davao Occidental. Mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Meron lang po akong update tungkol sa iba't ibang kaso, tungkol sa flood control, mga problema sa mga iba't ibang kontrata. Ipapabot ko po sa inyo na ang 96.5 million na ghost flood project sa Davao Occidental, naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang kasong graft at malversation ay non-bailable, pero ang mas mabigat ay ang mensahe ng palasyo. Gusto nilang marinig ang kabuuang kwento at hindi selective na impormasyon. Hindi na pwedeng mag-drop lang ng pangalan ng walang ebidensya. Tama. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Diyan pa naman malakas yung mga DDS. Nagda-draft lang sila ng mga intriga without evidence. 'Di ba? Kung hahanapan mo na sa evidence nito, wala. Nga. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito, hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila ay makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Dito may walang opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Ito po ay patuloy namin ang gagawin at simula na po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. At maraming salamat po at magandang araw po sa inyo. Therefore, kung talagang kakanta si Sara Diskaya, kailangan niyang ilabas ang lahat ng resibo laban sa mga politikong nagbulsa ng pera ng bayan. Have mercy, O God. Ang mga pahayag ni Sara Diskaya tungkol sa sistemang pumupwersa sa kanila na gumawa ng mali ay nagpapaalala sa atin na ang kasalanan ay madalas na nagbabalat kayo bilang necessity o pangangailangan. Lucas 8 verse 17, walang lihim na hindi mabubunyag Tama. at walang tago na hindi malalaman at lilitaw. Tama naman. Wala talagang lihim na hindi nabubunyag. So, expect natin yan na may kasunod pa talaga yan. So, anyways, that's it. Ang video to is mula kayo sa iyong araw. So, support. Like nyo rin, comment nyo rin, subscribe nyo rin. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. So, yun lang naman, par. Kita nyo naman, di ba? Na parang, wait lang. Meron akong iparinig sa inyo, no? May nakita kasi akong dito balita about kay Diskaya. Sara Diskaya, please. excuse me. Sara Diskaya pleads not guilty over 96.5 million Davao Occidental. Ano ba yan? Davao Occidental. I think ito yung binalita ni PBBM, di ba? So, nag-not guilty siya. Kung di ba naman itong si Diskaya, Ghost Project. Kung hindi ba naman talaga siya para like, dapat yung ginagawa na talaga ni Diskaya ngayon repent na talaga. Di ba, huwag niya nang piliting isalba yung sarili niya. Mas maigi siguro na mag-name siya. Di ba? Dagdagan niya yung mga makakasama niya sa oblo. Ay, hindi. Nasa babae pala siya, no? So, at least, meron pa siyang ipapaoblo. Di ba? Like, kung ganyan ka naman pala talaga ka-concern na naiinis ka sa sistema na yung mga politician, sina-abuse kayo, hindi lang kayo yung nakikinabang. Ikanta nyo lahat, di ba? Without kapalit. Ikanta nyo na lang. At least, that way, parang nare-repent kayo. Di ba? Wag nyong iiwas yung sarili nyo dito kasi tatamaan talaga kayo. From the start pa, alam nyo na yan eh. Di ba? Na may magic nga dyan. Ang tanong, bakit nyo pa kinagat? Diba? Tsaka may choice naman kayo na mag-back out or whatsoever. Pero syempre, nagpag-greedy kayo sa pera, no? And then, pinakinabangan nyo, humantong kayo sa point na bumili kayo ng sasakyan dahil sa payong. Tapos ngayon, biglang ayaw nyo maging accountable. Diba? Biglang mag-not guilty kayo. Like, what the heck, man? Diba? Para saan pa yung pinaglalaban mo eh? Sinasampal ka na ng mga ebidensya eh. Dapat i-redeem mo na lang yung self mo, di ba? Parang repentance na lang din. Di ba? Kaso lang wala. Sobrang attitude din talaga ni Diskaya eh. Biruin nyo nagme-middle finger, di ba? Kapag tinatanong, like, as if naman napinilit natin siya na kumuha ng mga flood control project tapos kurakutin. Like, hindi matanggap yung consequences, yung galit ng taong bayan, di ba? Na kung tutusin, sobrang dami nang natsugi dyan sa mga palpak na flood control na yan. Buhay ng tao yung ninakaw dyan, par.
Di ba? Kaya wala silang karapatan na mag-attitude kapag nahuli na sila, no? Kasi walang nakikialam sa kanila nung hindi pa sila nahuli. Sobrang yaman nila, kinabiliban pa sila ng taong bayan. Pero wala, binalikan pa rin talaga, no? And I think that's karma para sa mga Diskaya. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin sa comment section. So again, that's it. Filipinoisy. Tapos sayong araw. So like, comment, share, subscribe. Filipinoisy is out.